Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria. Nabuhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po at pakibati ang bawat isa ng Happy Easter. Ano po ba ang mabuting balita sa araw na ito? Yung mabuting balita po, kung titingnan po natin, isa sa mga unang pinagpakitaan ng Panginoon ay isang babaeng nagngangalang Maria Magdalena. At si Maria Magdalena, sabi sa Ebanghelyo, 7 demonyo ang pinalayas sa kanya ni Jesus. Kung titingnan natin, yung kanyang nakaraan ay masalimuot at pangit dahil siya ay pinaghaharian noon at hawak-hawak noon ng masamang espiritu ng demonyo. Ngunit nung dumating si Jesus sa kanyang buhay, naalis iyon. Hinayaan niyang mahawakan siya ng Diyos. At ngayon, siya pa ang unang pinagpakitaan ng ating Panginoon. Ano pong sinasabi sa atin noon? Sino po ba sa atin ang hindi nagkasala ni minsan sa ating mga buhay? Sino po ba sa atin na kung minsan ay hawak-hawak talaga ng masamang espiritu at nakakagawa ng kamalian? Sino ba sa atin ang hindi nagkakasala at nagkakamali? Sino sa atin ay ang walang masamang nakaraan? Marahil mayroon sa atin, marami sa atin, kung hindi man malalaking kasalanan, maliliit na mga kasalanan at pagkakamali. Lahat po tayo, kung babalikan natin at titingnan natin yung ating mga buhay, mayroon tayong mga pagkakasala at pagkakamali. Mayroon tayong mga nagagawang hindi tapat sa ating Panginoon. Pero sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, maaring may ganoong kanakaraan, pero hindi nagtatapos doon iyon. Hayaan mong dumating si Jesus sa iyong mga buhay, sa inyong mga buhay, at hayaan nyo na yung buhay nyo ay mahawakan ng Diyos. At kapag nagsimula iyon, wag na nating balikan yung masalimuot at masamang nakaraan natin.
tayo na ay patuloy na maglakad at sumama sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon po, ito po ang napakagandang balita ng Panginoon. Ano man yung ating nakaraan, tayo ay mahalaga at mahal pa rin niya. Hindi niya tayo susukuan at hindi tayo pababayaan kailanman. Patuloy siyang dadating sa atin hanggang sa tayo ay magbago na ng ating mga buhay. Kaya sa araw na ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang una ko pong imbitasyon sa inyo, patuloy nating tingnan yung ating mga buhay. Ano pa bang mga parte ng aking buhay ang pinapahawakan ko sa demonyo? Nawa, pagkakita natin sa mga parte ng ating mga buhay na iyon, ialay na natin sa Diyos. Ipahawak na natin sa Diyos yung mga bagay, yung mga pagkakamali na hirap-hirap tayong bitawan. At siya naman, kapag inalay natin sa Kanya, patuloy niya tayong bibigyan ng lakas para tayo ay maging malinis na at maging tapat sa Kanya. At matapos ng mga pangyayaring iyon, anong utos ng ating Panginoon sa kay Maria Magdalena, sa mga alagad na pinagpakitaan niya? Na kahit yung mga alagad, alam natin, nung panahon na siya'y nagpapakasakit, iniwan din yung Panginoon. Pero hindi naging dahilan iyon para sukuan sila ng Panginoon. Ngayon, pinapatunayan ng Panginoon yung kanyang pagkadiyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. At ngayon, nagkakaroon ng lakas ng loob itong mga alagad dahil totoo nga yung kanilang pinaniniwalaang si Jesus. At anong utos ng ating Panginoon? Ipahayag ninyo ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Hindi lamang po sa mga alagad ang utos na iyon, ang responsibilidad na iyon. Hindi lang sa aming mga pari ang responsibilidad na iyon. Lahat po tayong mga binyagan ay binibigyan ng tungkulin at responsibilidad na magpahayag ng mabuting balita nasaan man tayo, saan man tayo ipinapadala ng Panginoon. Tanong ko lang po, ano po bang mga balita ang hindi natin mapigilang hindi sabihin sa iba? Di ba ho, kapag may mga pinag-uusapan tayong mga ibang tao, mga issues, mga chismis, parang hindi tayo mapakali na hindi sabihin sa ating kaibigan, alam mo ba, si ano ay ganito. Sana bitawan na natin iyon. Bukod sa mga issue ng ibang mga tao, ang tunay nating hindi mapigilang maibalita sa iba ay yung mabuting balita na ating nararanasan sa ating Panginoon. At ito po yung pinakita nila Pedro ng mga alagad nung sila ay nagpapahayag na ng mabuting balita matapos ang muling pagkabuhay. Hindi na sila mapigilan kahit maraming umuusig sa kanila. Kahit yung mga pinuno ng bayan, tinutuligsa sila. Sabi nila, hindi namin pwedeng mapigilan na ibalita ang mabuting balita na galing sa aming Panginoon. Hindi na nila mapigilan yung kanilang sarili na magpahayag ng mabuting balita. Sana sa ating patuloy na pakikiharap sa Diyos, sa ating patuloy na pagdanas ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos, hindi rin nawa natin mapigilan na ipahayag sa iba yung ating pananampalataya sa Diyos. At sa pamamagitan ng ating pagpapahayag, sa pamamagitan ng ating pagbabalita, ng pagkakwento sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga lugar na pinagtatrabahuhan, sa lahat ng lugar na ipinapadala sa atin ng Panginoon. Nawa, maibahagi natin siya. At nawa sa pamamagitan ng ating mga kwento, madala natin yung ating mga iba pang mga kapwa na naghahanap ng lakas, ng pag-asa, ng katotohanan, maidala nawa ng ating mga buhay yung presensya ng Panginoon sa mundong ito. Maituro natin sa sanlibutan kung saan matatagpuan ang kaligtasan na ating nararanasan sa mundong ito upang lahat tayo magtulungan,
magtulungan sa paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang dalawang paalala sa araw na ito, anuman yung ating nakaraan, mahal at mahalaga tayo para sa Diyos. Ang gusto niyang tingnan, yung magandang kinabukasan na kasama siya. Samahan natin siya. Hayaan natin siyang dumating sa ating mga buhay. At ikalawa, kapag tayo ay nabago na ng Panginoon, ipahayag natin ito sa ating mundo, sa ating mga kapwa. Ngayon pa lamang hanggang sa wakas ng ating mga buhay. Amen.